Kamusta ka anime? Welcome sa The Anime PH. Kung updated ka sa One Piece manga, siguradong alam mo na rin na nagsimula na ang pinakahihintay nating Elbaf arc. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin ko ang importanteng impormasyon na may kaugnayan sa Elbaf, ang isla ng mga giants. Mga impormasyon na sa tingin ko ay dapat nating malaman para mas maintindihan at mas ma-enjoy pa natin ang kwento ng paborito nating anime na One Piece. Pero bago tayo magsimula, kaunting paalala lamang, sa video na ito ay may mga mababanggit akong impormasyon tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa pinapalabas sa anime sa ngayon. Kaya naman, as usual, manga spoilers ahead. At syempre, kung nagugustuhan nyo mga ka-anime ang video sa channel na ito, bilang suporta, huwag kalimutang mag-iwan ng like, i-click ang notification bell at mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Mula nang makilala ng Straw Hat Pirates ang dalawang higante na sila Dory at Brogy during Little Garden Arc at malaman ang tungkol sa Elbaf, isla ng mga giants, naging isa na ang Elbaf sa matagal ng pangarap na isla na gustong mapuntahan nila Luffy at Usopp. Pero saan nga ba matatagpuan ang Elbaf? Ang Elbaf mga ka-anime ay isang isla at kaharian sa New World. Sa islang ito nakatira ang lahi ng mga giants. Dahil sa tangkad at taglay na natural na lakas ng mga giants kumpara sa mga ordinaryong tao, ang Elbaf ay tinuturing na isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo ng One Piece. Matatagpuan ang kaharian ng Elbaf sa isang rehiyon sa New World na tinatawag na Warland. Ito ay nasa East Wano Country at Northeast naman ng Egghead Island. Ang dagat sa paligid ng Warland ay kilalang mapanganib, hindi lang dahil sa malalakas na mga alon kundi dahil na rin sa mga dambuhalang nilalang na naninirahan sa parting ito ng karagatan, kagaya na lamang ng mga isda na kasing laki ng mga barko. Ang mga kagubatan naman ng Elbaf ay sinasabing tahanan ng mga malahalimaw na dambuhalang hayop. Maliban sa spiky at matataas na mga bundok, ang pinakakilalang landmark ng Elbaf ay ang dambuhalang punong ito na halos abot langit ang taas na matatagpuan sa gitna ng isla. Ang pangalan ng punong ito ay Yggdrasil. Ang punong ito mga ka-anime ay isa sa pinaka-importanting bagay sa Elbaf at pinoprotektahan ng mga giants. Kung bakit, maya-maya ay ipapaliwanag ko ang dahilan mga ka-anime. Maliban sa tangkad at taglay na lakas, mas mahaba rin ang buhay ng mga giants kumpara sa mga ordinaryong tao. Ang kanilang lifespan ay umaabot ng 300 taon o higit pa. In fact, mga ka-anime, si Harudin, captain ng New Giant Warrior Pirates ay 81 years old na, subalit maituturi pa rin siyang na isa sa pinakabatang giants na kilala natin dahil sa kasalukuyan ang mga membro ng kanyang pirate crew na sila Road at Goldberg ay parehong 63 years old habang si Gerd naman ay 75 years old. Si Kashi ay 156 years old at si Oimo naman ay 153 years old. Si Dory at Brogy ay parehong 163 years old. Si Saul ay 127 years old at si Morley na membro ng Revolutionary Army ay 160 years old. Ang giant naman na membro ng Teen Titanic captain ng Blackbeard Pirates na si San Juan Wolf ay 99 years old. Ang pinakamatandang giant na kilala natin sa kasalukuyan ay ang dalawang elders ng Elbaf na sila Jarul, 345 years old at Jorul, 344 years old. Bukod sa mga higante ng Elbaf, may iba pang uri ng species ng mga higante sa mundo ng One Piece. Halimbawa nito ay ang mga ancient giants na mas matangkad kumpara sa mga ordinaryong higante ng Elbaf. Iba rin ang kanilang mga itsura dahil ang mga ancient giants ay may demonic features katulad ni na Little Ors Jr. at Country Polar Devil na si Ors. Isa pang uri ng giants ay ang Mystery Giants na kinabibilangan ng Yeti Cold Brothers. Nariyan din ang tinatawag na Wotans, isang uri naman ng giants na may halong fishman, half giant. Ang mga higante naman na membro ng Beast Pirates ay tinatawag na Numbers. Ang mga higanting ito ay actually nabuo ng subukan ni Dr. Vegapunk na gumawa ng mga artificial na ancient giants. Napasa kamay ng Beast Pirates ang mga Numbers dahil ibininta ang mga ito ni Caesar Clown kay Kaido matapos ang mga ito ay abandonahin ni Dr. Vegapunk sa Punk Hazard. Anyway, kahit na sa mundo ng One Piece, hindi lang ang Elbaf ang tanging bansa kung saan may mga naninirahang higante. Ang Elbaf ang pinakakilala sa lahat dahil karamihan sa mga giants na nakatira sa kahariang ito ay magigiting na mandirigma. Dahil ang Elbaf ay isang kaharian, ito ay pinamumunuan ng isang monarch. Sa ngayon, isang membro lamang sa Elbaf Royal Family ang kilala natin. At ito nga ay si Prince Luffy na kaunti pa lamang ang impormasyon na meron tayo sa ngayon. Ilan sa mga lugar na pwede nating i-expect mga ka-anime sa Elbaf arc ay ang mga sumusunod: Village of Giants,
ang nayon kung saan nakatira ang mga higante. Ang village na ito ay ang the same village na winasak ni Big Mom nung 5 taon pa lamang ito, Giant's Library. Ang Giant Library kung saan nagtatago ngayon si Jaguar de Saul at nakalagay ang mga libro na nagmula sa Ohara. Giant Castle, ang kastilyo kung saan nakatira si Prince Lucky at iba pang membro ng Elbaf Royal Family. O nga pala, dahil nakumpirma na sa One Piece manga na ang pangalan ng dambuhalang puno sa gitna ng Elbaf ay Yggdrasil, there is a big possibility mga ka-anime na may siyam na espesyal na lugar sa Warland o Elbaf na mapupuntahan ng Straw Hat Crew. Nasabi ko ito dahil sa puntong ito ng istorya, it is very obvious na ang Elbaf at ang mga giants na nakatira dito, ang kanilang itsura, mga gusali, pananamit, kultura at maging tradisyon na ibinasi ni Oda sa mga Vikings at Norse mythology. At ayon sa Norse mythology, ang Yggdrasil ay isang dambuhala at sagradong puno na kumukunik sa 9 realms o 9 na kaharian. Ang isa sa mga kahariang ito ay ang Land of Gods na na-mention na nga during chapter 1128. Kilala rin ang Yggdrasil sa tawag na World Tree at Tree of Life. Kaya naman hindi nakapagtataka na sagrado ang punong ito para sa mga mamamayan ng Elbaf. Dahil sa taglay na lakas ng mga giant, tinuturing ang Elbaf na pinakamalakas na bansa sa mundo. In fact, naniniwala si Big Mom noon na gamit ang pinagsanib na pwersa ng kanyang pirate crew, ang Big Mom Pirates at Giant Warriors ng Elbaf ay madali niyang matatalo ang ibang Emperors of the Sea na sila Kaido, Whitebeard at Shanks. Kahit ang world government ay kinikilala ang taglay na lakas ng mga Giant Warriors. Ito ang isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila nilulusob ang kaharian ng Elbaf o pinipilit na maging sunod-sunuran sa kanila kagaya ng ginawa nila sa ibang bansa sa mundo. Alam ng world government kung gaano kalakas ang mga giants, kaya naman maging sila, kagaya ni Big Mom, ay nag-ambisyon rin na maidagdag sa kanilang military power ang taglay na lakas ng Giant Warriors. At some point, para magawa ito, ipinag-utos ng world government kay Dr. Vegapunk na i-clone ang mga ancient giants. Ang eksperimentong ito, kagaya ng nabanggit ko kanina, ay nagresulta sa pagkakabuo nga ng mga higante na tinatawag na numbers. Ang pangalan ng pirate crew na binubuo ng mga higante mula sa Elbaf ay Giant Warrior Pirates. Una itong pinamunuan ng dalawang giant captains na ang pangalan ay Jorul at Jarul. Nang magretiro ang dalawa dahil sa katandaan, pinalitan sila ni Dory at Brogy. Mahigit 100 taon bago ang kasalukuyang storyline, sa pumumuno ng dalawang bagong kapitan na sila Dory at Brogy, nilisan ng Giant Warrior Pirates ang kaharian ng Elbaf at nagdulot sila ng kaguluhan sa iba't ibang parte ng mundo. Dahilan para mas katakutan ng maraming bansa ang kanilang pirate crew na binubuo ng mga higante. Di nagtagal, si Dory at Brogy ay naging tanyag ng mga pirata at silang dalawa ay parehong nagkaroon ng bounty na umaabot sa 100 milyon berries. Tuloy-tuloy na sana ang kanilang pagsikat, subalit sa gitna ng kanilang paglalakbay habang nasa isla ng Little Garden, si Dory at Brogy ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil hindi magkasundo alinsunod sa paniniwala ng mga giants na ang kanilang Diyos ay proprotektahan kung sino ang nasa katotohanan. Si Dory at Brogy ay nagdesisyon na maglaban para malaman kung sino ang tama at sino ang mali sa kanilang dalawa. Ang labang ito ni Dory at Brogy, kagaya ng alam nating lahat, ay umabot sa 100 taon. Ang hindi pagkakaunawa ng dalawang kapitan ng Giant Warrior Pirates ay nagresulta sa pagkakadisband ng kanilang pirate crew. Ang ilan sa mga membro kagaya ni Oimo at Kashi ay nagpasyang bumalik sa Elbaf at ang ilan naman ay nagpasyang magpatuloy sa paglalakbay. Sa kasamaang palad, 13 taon matapos mag-disband ang Giant Warrior Pirates, ang ilan sa kanilang mga membro na hindi umuwi ng Elbaf ay nahuli ng Marines. Sa parteng ito ng istorya, kung maaalala nyo mga ka-anime, pumasok sa eksena ang karakter ni Mother Carmel na noon ay 43 years old pa lang. Para makuha ang respeto at pagkatiwalaan ng mga higante, nakipagtulungan si Mother Carmel sa world government upang magsagawa ng Peking execution ceremony kung saan aakting siyang tagapagligtas at susubukang pigilan ang mga Marines na ituloy ang pag-execute o pagpaslang sa mga nahuling membro ng Giant Warrior Pirates. Ang panlilinlang ito ni Mother Carmel kasabot ang world government ay pinaniwalaan naman ng mga giants ng Elbaf. Dahil dito, binansagan ng mga giants si Carmel na Holy Mother at pinahintulutan ito na tumira at magtayo ng
bahay ampunan o orphanage sa Elbaf. Ang pangalan ng orphanage na ito ay House of Lambs. Lingid sa kaalaman ng mga higante, ang mga ulilang bata sa bahay ampunan na itinayo ni Mother Carmel ay ibinibenta pala ni Mother Carmel sa world government. Ang mga batang nabibili ng world government sa kanya ay either ginagawa nilang membro ng Marines o sinasanay upang maging Cypher Paul agents. In fact, mga ka-anime, bago pa man magkaroon ng maraming giant soldiers ang Marines, si Mother Carmel ang nagbigay sa Marines ng pinakaunang giant soldier nito. At ito ay si John Giant ng Elbaf na naging Vice Admiral ng Marines. Anyway, 63 years ago naman, bago ang kasalukuyang storyline, nung si Charlotte Linlin o mas kilala bilang Big Mom ay 5 years old pa lang, inabando na siya ng kanyang mga magulang sa Elbaf. Nang matagpuan ni Mother Carmel si Charlotte Linlin, nagpasya siyang ampunin ito, kaya dinala niya ito sa kanyang bahay ampunan. 10 buwan matapos ang pagdating ni Linlin sa Elbaf, nagsimula ang mga higante na ipagdiwang ang Winter Solstice Festival. Ang Winter Solstice Festival, mga ka-anime, ay isang tradisyon sa Elbaf kung saan ipinagdiriwang ng mga giant ang pagpanaw at muling pagkabuhay ng araw. Ginaganap ang espesyal na pagdiriwang ito taon-taon sa pagtatapos ng bawat taon. Sa panahon ng kapistahan, nag-aalay ng pasasalamat ang mga higante sa araw. Bilang bahagi ng kanilang ritual, ang mga higante ng Elbaf ay nag-aayuno sa loob ng 12 araw. Sa loob ng panahong ito, hindi sila kumakain at tubig lamang ang kanilang iniinom. After 12 days of successful fasting, isang magarbo at masayang festival naman ang magaganap upang ipagdiwang ang pagbabalik ng araw at ang pagsisimula ng panibagong taon. Sa ika-7 araw ng Winter Solstice Festival, 63 years ago, isang insidente ang naganap na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin malilimutan ng mga taga-Elbaf. Si Charlotte Linlin aka Big Mom na noon ay sumali sa fasting o pag-aayuno ng mga giants dahil sa sobrang gutom at kagustuhan kumain ng semla ay nawalan ng kontrol sa sarili at biglang nagwala. Dahil sa kanyang pagwawala, maraming bahay ang nasunog at isang buong nayon sa Elbaf ang nawasak. Dahil kay Linlin, nagtamo rin ng matinding pinsala ang elder giant hero na si Gerol at namatay. Dahil sa insidenteng iyon, lahat ng mga giants sa mundo, particularly ang mga taga-Elbaf, ay kinamuhian si Linlin. Fast forward, ilang taon nang lumipas, si Charlotte Linlin ay naging isang pirata at mas nakilala bilang Big Mom. Nung siya ay maging isa sa 4 Emperors of the Sea, sinubukan niyang ayusin ang kanyang relasyon sa mga higanti ng Elbaf. Nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ito nang ma-in love at first sight si Prince Loki ng Elbaf sa kanyang anak na si Charlotte Lola. Sobrang saya ni Big Mom sa di inaasahang pangyayaring ito sapagkat alam niya kung magpapakasal sina Lola at Prince Loki maliban sa patatawarin na siya ng mga giants ay magkakaroon pa siya ng karapatan na gamitin ang malalakas na giant warriors ng Elbaf upang matupad ang kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata. Kagaya ng nabanggit ko kanina, naniniwala si Big Mom na ang pinagsanib na pwersa ng kanyang pirate crew na Big Mom Pirates at Giant Warriors ng Elbaf, madali niyang matatalo ang ibang Emperors of the Sea. Kaya naman, dali-daling plinano ni Big Mom ang arranged marriage sa pagitan ng kanyang anak na si Lola at Prince Loki. Okay na sana ang lahat, subalit nagkaroon si Big Mom ng malaking problema dahil naglayas bigla si Charlotte Lola sa kadahilan ng ayaw nito may kasal sa tao na hindi niya kilala at wala siyang nararamdaman. Para maituloy lang ang kasal at magkaroon ng official alliance ang Big Mom Pirates at kaharian ng Elbaf, sinubukan ni Big Mom na linlangin ang mga higante ng Elbaf sa pamamagitan ng pagpalit kay Lola sa kambal nito na si Charlotte Chiffon sa araw mismo ng kasal. Subalit na-realize agad ng mga higante ang panlilinlang nito kaya hindi natuloy ang kasalan. Dahil sa pangyayaring iyon, lalong lumalim ang galit at puot ng mga higante kay Big Mom. Bago natin ipagpatuloy ang topic natin mga ka-anime, I would like to introduce to you muna ang sponsor sa video nating ito. MythX World, isang application na available sa Play Store na may more than 5 million downloads na. Ang app na ito ay magbibigay ng chance sa inyo na kumita ng pera habang nilalaro ang mga paborito nyong games, kagaya ng Mobile Legends at Clash of Clans. Ang kailangan mo lang gawin after downloading the app ay mag-ipon ng Delve token na pwedeng ma-convert sa USDT at ma-withdraw through GCash.
Lazada Wallet o bank account. How to earn build tokens. Maraming paraan mga ka-anime para makaipon ng build token. Kagaya ng nabanggit ko kanina, isang paraan ay sa pamamagitan ng paglalaro ng mga paborito mong online games kagaya ng Mobile Legends at Call of Duty. Pero kung gusto mo, mas malaki ang maipon mong build tokens while playing, I recommend na pumili ka ng games dito sa mga high build apps. Anyway, ang isa pang paraan ay ang mag-breed ng mga NFT pets na libre mo lang ma-receive pag gumawa ka ng account. Ang mga NFT pets na ito ay mag-generate ng build tokens para sa iyo kada minuto na pwede mong i-harvest at i-convert sa USDT. Para mabilis ang pag-generate ng build token ng NFT pets mo, pwede mo itong i-upgrade sa pamamagitan ng pag-combine ng magkaparehong pets. Kung gusto mo naman mas malaki pa ang ma-earn mo, pwede kang mag-invest sa tinatawag na X-Sprite, isang NFT na magagamit mo para maka-earn ng mas mabilis at mas maraming build tokens. Pwede mo rin i-trade ang mga X-Sprite NFT mo kung gusto mo. Lastly, para maka-receive ng bonus after mag-register, pwede mo gamitin ka-anime ang aking gift code at referral code. Para sa gift code, itap mo lang ang gift code button at itype ang TheAnimePH. Para naman sa referral code, ay itap mo lang ang referral button at itype ang XGP36S. For sure, makakatulong ang app na ito para kumita ka habang naglalaro. Kaya naman, if you are interested sa X-World app, i-click mo lang ka-anime ang link na nasa description below. Anyway, balik na tayo sa topic natin. Moving on, 52 taon na ang nakalilipas dahil hindi pa rin nakakabalik sa Elbaf ang kanilang mga kapitan na sina Dory at Brogy. Nagpasya sina Oimo at Kashi, mga dating miyembro ng Giant Warrior Pirates, na hanapin at sunduin ang mga ito. Sa kasamaang palad, habang nasa kanilang paglalakbay, nahuli sila ng mga Marines. Nang malaman ng world government ang mission ng dalawang higante, ginamit nila ito sa kanilang advantage para linlangin sila Oimo at Kashi at mapakinabangan. Pinaniwala ng world government si Oimo at Kashi na ang kanilang captains na sila Dory at Brogy ay matagal nang nahuli ng Marines at nakakulong. Ipinangako ng world government kay Oimo at Kashi na papalayain din sila pati ang kanilang mga kapitan kung pagsisilbihan nila ang world government sa loob ng 100 taon. Dahil sa napaniwala sila sa kasinungalingang ito, naging bantay si Oimo at Kashi ng main gate ng Enies Lobby sa loob ng 50 taon. Natuklasan lamang nila ang totoong sitwasyon ni Dory at Brogy nang sabihin ito sa kanila ni Usopp during Enies Lobby arc. Bilang ganti sa ginawang panlilinlang sa kanila ng world government, galit na sinalakay nila ang Enies Lobby at tinulungan ang Straw Hat Pirates na iligtas si Nico Robin. Matapos noon, tumakas sila at pinuntahan sina Dory at Brogy sa Little Garden upang sabay-sabay na bumalik sa Elbaf. Oo nga pala, bago makabalik ng Elbaf kagaya ng Straw Hat Pirates, naging kaibigan na rin ng Red-Haired Pirates ang mga membro ng Giant Warrior Pirates. Inalok ni Shanks ang mga higante na isailalim sa kanyang proteksyon ang kaharian ng Elbaf, subalit hindi malinaw kung tinanggap ba ng Giant Warriors ng Elbaf ang alok na ito ni Shanks. Anyway, noong panahong biglang nawala si Dory at Brogy, pati na rin si Oimo at Kashi, sinubukan ni Harudin na i-revive ang Giant Warrior Pirates. At some point, naging S-Class Pirate Mercenary siya ng Baggies Pirate Dispatch Society. Subalit, di kalaunan ay nag-resign nung naging membro na siya ng Straw Hat Grand Fleet. Sa kasalukuyan, si Harudin ang captain ng New Giant Warrior Pirates. Lahat ng membro nito, kagaya niya, ay mga higante rin mula sa Elbaf. Si Gerd ang nagsisilbing doktor, si Rhodes ang nagsisilbing navigator, si Goldberg ang nagsisilbing cook, at si Stansin naman ang nagsisilbing shipwright. Moving on, 22 taon naman ang nakalipas during Ohara Incident. Ang library ng Ohara na naglalaman ng maraming mahalagang libro ay nasunog. Ilang buwan matapos ang pangyayaring ito, ang higanting si Jaguar di Saul na nakaligtas mula sa pagka-freeze ni Kuzan ay humingi ng tulong sa grupo ni Harudin upang makuha ang mga librong nakaligtas sa sunog. Mga librong nakaligtas lamang dahil prinotektahan ng mga scholar ng Ohara gamit ang kanilang sariling buhay. Matapos makuha ang lahat ng libro sa Ohara, dinala ito ng mga higante sa library ng Elbaf para itago at protektahan mula sa world government. Sa mga panahong ito rin, si Dr. Vegapunk, ang pinakamatalinong nilalang sa mundo ng One Piece, ay palihim na pumunta sa Elbaf upang humingi ng permiso sa mga giants na payagan siyang basahin at kabisaduhin ang lahat ng nilalaman ng mga librong nakuha nila sa Ohara.
lalo na yung mga libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Void Century. Pinayagan naman ng mga taga-Elbaf ang hiling na ito ni Dr. Vegapunk. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit malawak ang kaalaman ni Dr. Vegapunk tungkol sa Void Century at kung bakit inutusan ng world government ang CP0 na patayin siya. Subalit nabigo na patayin si Dr. Vegapunk dahil sa Straw Hat Pirates na nagkataong nasa Egghead Island. Dahil dito napilitan ang world government na i-initiate ang Buster Call sa Egghead Island. Nang mabasa ng Giant Warrior Pirates sa balita ang tungkol sa nangyari sa Egghead at malaman ang sitwasyon ng Straw Hat Pirates, dali-dali silang naglayag patungong Egghead para i-rescue ang Straw Hat crew. Nakarating naman sila sa tamang oras at matagumpay na natulungang maitakas ang Straw Hat crew ng ligtas dahil malapit lang ang Egghead Island sa Elbaf. Naglayag ang dalawang pirate crew papuntang Elba para tuluyang makatakas sa mga marines at world government. Ang bahaging ito ng kwento mga ka-anime ay ang simula ng Elbaf Arc. Maraming salamat mga ka-anime at umabot ka sa puntong ito ng istorya. Sana nag-enjoy ka sa panonood at sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Please don't forget to leave a like, comment at mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-notify kung may bagong upload na video ang The Anime PH. Muli, maraming salamat ka-anime!